Ilonggo pala si Sir, no? Bisaya or Ilonggo? Matagal na po kasi ako wala doon, pero yung punto ng pagsasalita ko parang yun ang hindi nawala. Okay. Pero naiintindihan niyo po yung Tagalog? Yes po. Opo. Naiintindihan niyo po yung Bisaya? Kalahati, 1/4 na lang po, naiintindihan ko. So, ibig sabihin, hindi ka Bisaya. Kasi sabi mo kanina, nalilito ka dun sa yung judicial affidavit kasi Bisaya ka. Bisaya rin po kasi ako eh. Kaya naisip ko, kung Bisayain ko, baka mas magkalinawan tayo ba? Hindi po masyado. Actually, yung mga punto ko po, minsan parang Bisaya po talaga. Yung iba. Kaya minsan, nagtatanong sa akin yung Depende sa oras at sa araw. Minsan pwede kang maging Bisaya, minsan naman pwede maging Tagalog. Ganun po, Mr. Chair. Mr. Diskaya, tama po ba? Parang depende po sa panahon. Minsan parang Bisaya ka, pero minsan naman parang Tagalog ka. Ano po, mix po talaga. Kasi kadalasan po, yung alam ko pa rin po yung ibang salitang mga Bisaya. Kasi kung hindi mo masyadong matumbok yung iyong affidavit, and if we can speak in the Visayan dialect or language, we can go down to that to make you more comfortable. Kaya lang, Mr. Chair, sa pakikipag-usap ko ngayon kay Mr. Diskaya, tila hindi siya Bisaya. Mas naiintindihan niya na nagtatagalog tayo. Opo, Your Honor. So ano po ang ating gagawing salita? Tagalog or Bisaya, sir? Tagalog na lang po. Thank you very much, Mr. Chair, for that. In other words, medyo naintindihan niya po yung nakalagay dito sa judicial affidavit.